Sa batas, laging magkatuang ang akusasyon at ang ebidensya. Hindi pwedeng mas maraming akusa kaysa ebidensya dahil magkalakip yan. Bago ka mag-akusa, kailangan may hawak kang matibay na ebidensya para patutuuhan yung mga akusasyon mo. Kasi ang mga akusasyon ay mananatiling kasinungalingan at walang katotohanan hanggat wala kang maipakita na matibay na ebidensya para patutuuhan ito. Sa usaping ito, pag sinundan ang ebidensya, iisa ang itinuturo nito. Hindi apelyedo, hindi posisyon at lalong hindi kulay ng politika. Ang mga kaso ni Chis Escudero ay may pinanggagalingan. Ano ang pinanggagalingan nito? Yung kickback. Merong sistema at may halaga at may komisyon. Kickback nga, di ba? Mga aligasyon ni Chis Escudero ay sangkot sa isang sistematikong kickback. Kaugnay ng lumalaking issue ng flood control project. May mga tinutukoy na listahan ng mga proyekto. Nagkakahalaga ng 1.4 billion. May 20% komisyon na kaakibat. Ito ay in-structure allegation na may numerong tinutukoy at inilalarawan. May mga testigo din namang direktang tumuturo. Gaya na lang ng testimony sa Senado. Blue Ribbon Committee, Roberto Bernardo, ating DPWH Undersecretary. Ilalim ng mga panunumpa, sabi niyang may 20% commitment para sa mga proyekto. May aktual na deliveries ng 160 million at 120 million. Ang pera ay ibinigay kay Maynard, tinutukoy bilang bagman ni Chis Escudero. Ito ay verifiable testimony. Kapag ang usapan ay batas, hindi pwedeng mabago ang bawat testimonya. Ang kailangan maging pattern ay yung mas nauna. Hindi kailangan mabago at hindi kailangang may mawala. Kaya sa usaping ito, ang totoong sentro ay nag-iisang pangalan. Francis Chis Escudero. Sapat ang ebidensya, may testigo, may dokumento, may halaga. Kaya kung tayo ay humihingi ng hustisya para mabigyang hustisya ang lumalaking issue ng korupsyon, bakit hindi natin tutukan to? Doon lang tayo sa totoo.